Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw pong muli sa ating lahat at naway lubos tayong pagpalain ng Panginoon sa buong maghapon. Salamat sa Diyos at panibagong buhay, kalakasan ang ibinigay niya sa atin. At napakainam kung tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. Kaya sa umagang ito ay pagbulay-bulayan natin ang Kawikaan 24:15-16 na nagsasabi na ganito, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan. Verse 16, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling na babagsak sa panahon ng kahirapan. Inagpala na tayo ng salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan ngayon. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating pagninilayan ang isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa at pananampalataya mula sa Kawikaan. Ang mundo ay puno ng pagsubok, pagkadapa, kabiguan, at pang-aapi. Pero may isang malinaw na pagkakaiba. Ang masama ay nababagsak, pero ang matuwid ay bumabangon. Atin pong pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos na atin pong binasa mula po sa talatang 15, ang sabi po doon, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan. Ang talatang ito ay paalala at babala sa masasama. Huwag mong pakialaman ang bahay ng matuwid. Bakit? Dahil ang Diyos ang tagapagtanggol ng taong lumalakad sa katuwiran. Sa mundo ngayon, makikita natin ang mga gumagawa ng masama, nagnanakaw, nanlalamang, naninira, pero sinabi ng Diyos, huwag mong gagalawin ang matuwid, hindi mo siya kayang pabagsakin. Ito'y paalala rin sa atin, kung tayo'y nabubuhay ng matuwid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit may mga taong gustong siraan ang ating tahanan, reputasyon o buhay. Kaya, kapatid, habang tayo lumalakad sa katuwiran ng ating Panginoon, may Diyos na siyang nagbabantay sa bawat isa sa atin. Sa talatang 16 ay sinasabi din po, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ito ang sentro ng ating mensahe. Ang matuwid ay hindi expected sa pagbagsak, pero siya ay hindi nananatiling nakabagsak. Ang pagkakaiba ng matuwid at masama ay hindi kung bumagsak sila, kundi kung paano sila tumayo na muli. Ang 7 ulit na simbolo ng paulit-ulit, matindi at sunod-sunod na pagsubok. Pero kahit ganon, ang matuwid ay bumabangon. Yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa na tumalakad ng mayroong katuwiran. Lagi tayong babangon
Sabi nga ng ating nakalipas na dating Governor Rafi Nantes, pag bumagsak, bumangon. Pag bumagsak, bangon. Pag bumagsak, bangon. Hanggang ang pagbagsak ay maumay na dahil sa ating kababangon. Napakagandang pakinggan, pero biblikal. Katulad ng sinasabi ng ating pinagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Sabi pa doon sa talata, ngunit ang masama ay dagling babagsak sa panahon ng kahirapan. Ang masama ay walang pundasyon. Kapag dumating ang pagsubok, madali siyang masira dahil wala siyang tunay na pananalig, disiplina o takot sa Diyos. Pero ang matuwid, kahit tinamaan, kahit napilayan, kahit inatake, nananatiling matatag. Dahil ang kanyang lakas ay hindi sarili, hindi sa Diyos. May isang kwento ako tungkol sa isang pastor na si Pastor Ben. Matagal siyang naglingkod sa isang maliit na bayan. Mataas ang kanyang integridad at pagmamahal sa Diyos. Ngunit dumating ang isang malupit na panahon. Nalugi ang maliit nilang negosyo, nasunugan siya ng bahay, at may lumabas pang tsismis laban sa kanya. Marami ang nagsabing, tingnan mo, kahit pastor, wala rin siyang ligtas sa problema. Pero si Pastor Ben ay hindi nagreklamo, hindi nagtanim ng galit, bagkos siya'y lumuhod sa panalangin. Nagpatuloy sa pangangaral kahit sa ilalim ng puno. Naganap ng simpleng hanap buhay at unti-unti ibinalik ng Diyos ang lahat. Sa huli, ang mga tao ring nanira sa kanya ay lumapit at humingi ng tawad. Ang kanyang kwento ay patunay. Ang matuwid ay makatatayo muli, mabuwal man ng 7 ulit. Mga kapatid, baka ikaw ngayon ay nasa isa sa mga pagkakabuwal sa buhay. Nawalan ng trabaho, napahiya o nasiraan, iniwan ng mahal sa buhay, o paulit-ulit na pagkabigo. Pero ito ang tandaan mo, ang pagbagsak ay hindi katapusan. Ang pagkabigo ay hindi kabiguan habang ikaw ay bumabangon. At ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ikawalang bangon, ikasiyam na bangon, at ikasampung bangon. Manalig, bumangon, magpatuloy. Mga kapatid, ngayong araw nito, gawin mo ito. Kilanlin mo kung saan ka bumagsak. Tumayo, magdasal, kumilos muli, huwag mong hayaang mamalagi ka roon. Maging matatag, huwag matakot sa pangapi. Hindi madali, pero tandaan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa mga bumabangon. Kapatid, may Diyos tayong handang umalalay, umatnubay, gumabay, at handa tayo niyang kargahin kung kinakailangan tayo ay kanyang kargahin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa paalala mo. Ang pagbagsak ay hindi wakas para sa mga taong lumalakad sa katuwiran. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay pinanghihinaan ng loob at hindi na muling tumayo. Ngunit ngayong araw, sinasabi namin, O Diyos, tatayo po kami muli. Bigyan mo kami ng tapang, bagong lakas at panibagong simula. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng kahirapan. At protektahan mo po ang aming mga tahanan. Huwag mo kaming papayaang gawa ng masama. Itinataas po namin sa iyo ang aming mga suliranin. Ikaw na ang bahala sa amin.
o Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang pangwakas, mga kapatid, na paalala, kapag nadapa ka, huwag kang manatili sa lupa. May Diyos na naghihintay, hindi para pagalitan ka, kundi para iabot ang kamay at itayo kang muli. Mabuwal man ang 7 ulit, ang matuwid ay bumabangon. God bless you po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa buong maghapon at buong isang linggo.